Good day, everyone. My name is Krishabel Tulay. So now our discussion is all about the flowchart. So first, we define what is flowchart. So, ang flowchart is isa siya ka diagram nga nagpakita sa sunod-sunod nga mga steps sa usa ka proseso o algorithm. So, kini gigamit aron sa pag-visualize ma-visualize ang logic of flows sa information sa usa ka system. Then, second, what is the purpose of flowchart? So first, document process. So kini mao ang pagtigom sa pagsulat sa tanang mga steps nga nalangkit sa isa ka task o process. Then, analyze workflows. Analyze workflows is para siya sa pagtuon sa pagkasunod-sunod sa trabaho sa usa ka proseso aron maila ang mga babag ug mga lugar nga mahimong mapauswag. Then, plan and design. So, para pag-andam ni siya o pag-organize sa mga steps sa dili pa mag-start ang pag-tuman sa usa ka project o task. Then, train and educate. So, para po siya sa paghatag og clear og sayon sabton nga guide o giya ngadto sa uban aron masabtan og ma-create ang task o process. Lastly, solve problems. So, para siya sa pagbahin-bahin og sa komplikado nga mga buluhaton ngadto sa mas gamay ug mas dali nga mabuhat ang mga steps aron ma-solve ang problem. So, here are the history of flowchart. So, kini si Frank and Lillian Galbraith in 1921. Kini siya isa ni sila ka magtiayon nga mga expert sa industrial engineering mao ang nag-una nga nagpaila sa flow process chart. So gigamit nila kini aron ma-document ang mga process sa pagtrabaho aron mas masabtan og mapauswag ang kausayan sa pagtrabaho. Then si Alan H. Mogensen in 1930s. So si Mogensen po ay usa siya ka expert sa work simplification. Nagpalapad siya sa paggamit sa mga flowchart. Then gipakita pud niya kung saon paggamit ang mga flowchart aron mapadali pagyud ang mga task. Then lastly, computer programming in 1940s. So sa pag-uswag sa computer ang mga flowchart nahimong importante kaayo sa mga pag-design o pag-document sa mga algorithm. So tungod kay ang mga computer nagkinahanglan og clear og tukma nga mga instructions. So now, naatay flowchart symbols. Oval, rectangle, diamond, parallelogram, circle, arrows. So first, atong ilhon kung unsa ni sila. So ang oval, nagrepresent siya og start or end sa isa ka process. Then, rectangle, nagrepresent siya sa action or task. Then, diamond, nagrepresent siya sa usa ka punto o point diin nagneed o nagkinahanglan nga maghimo og decision. So, parallelogram, nagrepresentar siya sa datos nga mosulod o mogawas sa proseso. Then, ang circle, nag-connect siya sa laing-laing bahin sa flowchart. Then lastly, ang arrows, nagpakita siya og directions sa dagan. So, naara ang example sa flowchart symbols. Then, proceed na dayon ta sa types of flowchart. Number 1, process flow. So, kini siya, nagpakita siya sa mga lakang steps sa usa ka task nga process like sa pag-create og product o paghatag sa service sa customer. Examples
sa flowchart is sa paghimo og cake, pag-bake og cake. So napakita siya sa mga steps like sa unsaon siya pagsagol sa mga ingredients, sa pag-bake sa cake o pag-frosting. So, second, the data flowchart. So, ang data flowchart is nag-show siya sa paglihok sa datos sa usa ka system sama sa usa ka computer program. Example, ang flowchart sa usa ka online store na mag-show siya sa step sa datos gikan sa customer nga nag-order ngadto sa sistema sa pagbayad ug ngadto sa warehouse aron mapadala ang order. Ito ang example. Then, workflow diagrams. So, kanang workflow diagrams is nagpakita siya og step by step nga task sa usa ka workflow like sa process sa pagdumala sa project. Then, swim lane diagrams. So, kini siya nagbahin siya sa usa ka flowchart ngadto sa mga lanes aron ma-representar sa lain-laing mga department o mga papers nga nalambigit sa proseso. So here mo proceed ta sa benefits of using flowchart. So the benefits of using flowchart. First is to improve communication. So ang flowchart naghatag pud siya og clear og mubo nga way sa pagpaambit sa komplikadong mga process. So kini siya nakatabang pud siya sa paghimo sa information nga mas sayon nga masabtan bisan sa mga tao nga wala pa kaayo gyud naka familiar sa proseso. Then second is to enhance understanding. So ang visual nga representation sa flowchart is nag-create siya sa process nga mas sayon ra siya sabton og masabtan. Then makatabang siya pag-ayo sa collaboration ug makatabang sa pag-secure nga ang tanan naa sa parehas na panid. Then, increase efficiency. So, kini mas effective siya. Makita dayon nimo ang mga problema sa process. Then, better planning and design. Ma-organize nimo ang mga step sa dili pa mag-start. So, effective training and documentation. So, sayon tudloan maayong gamit sa pagbansay og documentation. Then, we proceed to the flowchart software. Natay gitawag diri nga Lucid Chart. Kini siya is online. Sayon ra siyang gamiton nga tool para sa flowchart. Then, Microsoft Visio. Kini siya professional siya nga software para sa flowchart sa computer. Google Drawings. So, kini isa siya ka libre o online nga tool para sa simple nga flowchart. Then Smart Draw. So kini Smart Draw is kompleto siya nga software, daghang templates og symbols para sa flowchart. So we proceed flowchart best practices. So first, keep it simple ang gyud. Ayaw paghimo og complicated nga flowchart nga lisod masabtan. Then use standard symbols. So, then label clearly. So, ayaw paggamit og mga technical nga term nga dili masabtan sa mga tao nga wala kaayoy knowledge. Then, maintain logical flow. Kailangan nga matag step, kailangan mag-connect sa sunod nga step sa usa ka logic nga the use connectors. So, kini maghimo sa imong flowchart nga mas limpyo o mas sayon nga masabtan. Then, review and iterate. So, ang mga process kanunay siyang nag-change. So, need nga mag-adjust ang imong flowchart aron mapabilin nga husto. So, proceed na ta sa limitations of flowchart. So, ano na gyud siya limitations? Oversimplification, so dili makita ang tanan nga mga details ug mga nuances sa usa ka process. Then, limited detail. So, ang flowchart dili makahimo sa
pag-show, pagpakita sa tanan ng mga details sa usa ka process. Then, static representation. So, dili mapakita ang mga pagbag-o o mahimong mahitabo sa proseso sa paglabay sa panahon. And then, difficulty with complex process. So, ang mga flowchart is mahimong complicated o lisod nga madumala alang sa mga proseso nga sobra ka komplikado. Then, lastly, the goal of flowchart. So, the goal of flowchart is ang katuyuan na gyud ani is mao ang pagpakita sa usa ka proseso, sa usa ka clear o mubo o sayon ra siya nga masabtan nga paagi. So, for our conclusion, sumuo to ang flowchart. Flowchart is isa siya ka diagram nga o isa siya ka process sa usa ka clear, mubo og sayon nga masabtan nga paagi. So, that will be our discussion about flowchart. I hope nga naay masabtan. Then, thank you.